Good afternoon sa inyo lahat mga kalahing saban. Welcome back again sa atin pong vlog, no. Ito po si Kalahing Saban Vlog at nagbabalik na naman upang ibahagi sa inyo ang mga napakahalagang talakayan patungkol po sa mga pangyayari sa atin pong bansa. Lalo na po sa kadadaan lang ni Bagyong Tino, Typhoon Tino na yumanig po dito po sa Central Visayas, particular dito po sa northern at saka southern part sa province of Cebu, mga kalahi. Kaya atin pong pag-usapan kung bakit talaga anong dahilan at anong reasons why nangyari talaga ang tinatawag na hindi natin inaasahang pagbaha, no? Napakalaking baha ang natamasa, ang naranasan sa mga tao diyan sa lugar sa Mandawi, lugar sa Konsolasyon, lugar sa Liloan, at lugar sa Talisay, sa southern part, mga kalahi. At bago po natin talakayin mga kalahi, huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe sa Kalahing Saban Vlog. Kahit konti lang po ang mga subscriber natin, at ako po ay magpatuloy na magbahagi sa inyo ng mga informative na mga documents, mga informasyon na mayroon po talagang katotohanan, no? Ito po si Kalahing Saban na maghatid sa inyo ng balita at informasyon na para po ating malalaman ang totoong rason, totoong dahilan mga kalahi. Kaya mga kalahi, ako po ay naniniwala natin na po napanood ang mga picture, ang mga larawan ng mga lugar na yinanig ng Bagyong Tino. Ngunit may mga informasyon po talaga ako na dalhin para sa inyo, para po sa inyong kalaman. Na ang dahilan po talaga mga kalahi, yung lugar na yaon sa Talisay, sa Konsolasyon, sa Liloan, kung atin pong mapuntahan ang lugar na yaon ay talagang simentado na talaga halos lahat ng lugar. Kaya pag wala po talagang tinatawag na tamang daanan ng agos ng tubig o drainage, talagang magbaha talaga, mag-flood talaga, at ito po ay magbigay ng kapahamakan ng mga residente, mga kalahi. Kaya sa hapon pong ito, anong dahilan, yung tinatawag natin na parang umunlad po ang infrastruktura sa atin pong syudad, sa atin pong mga lungsod. Kaya lang mga kalahi ay ang ibang part po na hindi po natin alam, na dahil po simentado na lahat, talagang nawawala na yung mga damo, mga bato, mga buhangin, nawawala na yung lupa na tinatawag na mga tanim, mga kahoy, mga malalaking kahoy. Dahil nawawala na yun ang nangyari na pag umulan ng tuloy-tuloy malakas, mga kalahi, wala talagang nagsisilbing kuton na mag-absorb sana ang tubig. So, kaya wala na sila wala na ang mga buhangin, o hindi na, simentado na lahat. Wala na ang mga punong kahoy, wala na ang damo, wala na ang mga bato-bato na sana ayon ang mag-absorb, ayon ang mag-sip-sip sa tinatawag na tubig. Kaya simentado na lahat. Pag umulan ng tuloy-tuloy, ang mangyari talaga mga kalahi, para ng pispan ang paligid, pispan na ang atin pong mga lugar. At doon din mga kalahi sa Mandawi at sa Konsolasyon, sa Liloan, ang nangyari doon mga kalahi, tandaan, nais ko pong ipaalam sa inyo na ang lugar na yaon mga kalahi ay yung lugar na yaon ay mga bundukin. Marami pong kahoy-kahoy sana dyan, maraming mga damo, mga bato-bato ang lugar na yaon. Maraming kahoy dahil bundok yun. Barang bukid na yun Yung mga lungsod town ng Konsolasyon, Liloan, mga bundukin yun mga kalahi. Kaya lang mga kalahi,
ang ginagawa mga kalahi sa atin pong, ito po'y parang aprobado po yata ito sa government dahil po hindi naman ito gagawing quarry ang lugar ng mga bundok na yan pag wala pong permiso. So kaya yun ang nangyari mga kalahi, kinakwari ang mga bundukin, kinakwari ang mga bungtod, talagang kinukunan ng mga pang-ambuno para sa subdivision, kinukunan ng mga malalaking mga bato, anupog mga kalahi. Kaya nangyari ngayon mga kalahi, nawawala na yung mga malalaking puno, maraming kahoy, maraming damo, maraming mga bato, bumangin na sana yun ang mag-absorb. Na magsisilbing kuton para mag-absorb ang tubig, wala na. Kaya pag umulan ng tuloy-tuloy, pag umulan ng series mga kalahi, papunta na lahat ng tubig sa plain area, doon na sa lungsod. Kaya mag-flood na talaga pag may sunod-sunod na ulan mga kalahi. Kaya huwag magtaka ang bawat isa sa inyo, bakit nagkaganoon ngayon ang lungsod sa Konsolasyon, Mandawi, Liloan, sa Talisay, bakit mag-flood na kaagad? Dahil yon ang sistema sa mga lungsod na yaon o sa mga kalupaan ng mga lugar na binabanggit ko sa inyo. Ipakita ko sa inyo mga kalahi ang sitwasyon sa lugar na yaon. No? Ito po ang quarry sa Konsolasyon, Cebu. Ito po mga kalahi. Wow! Kinakwari nila. Na noon po'y marami po yung mga kahoy, mga damo, mga bato. Tapos wala na. No? Kinakwari, kinukunan ng mga anupog. No? Itambak ito sa mga subdivision area. At saka ang mga subdivision, nilagay din nila sa mga lugar ng mga bundukin, piniplay nila yung bundok, tapos dyan nila nilagay din ang mga subdivision. Kaya wala na tayong mga kakahuyan, wala na tayong mga damuhan, halos na simentado ang paligid mga kalahi. Yun ang quarry sa Konsolasyon. At marami pa po tayong mga picture, mga kalahi. Dito, mga kalahi. Mga quarry. Sa Mandawi. Tingnan ninyo mga kalahi. Yun ang nangyari. Yun ang nangyari sa atin pong bundok ngayon. Ginagawa ng mga, kinukunan ng mga pang-abuno para itambak doon po sa mga subdivision. Halos na subdivision ang mga lugar na yaon mga kalahi. Yung mga tinatawag natin parang parang na-famous yung subdivision. Yung maraming mga kutsing nakapatong-patong dahil sa bagyong Tino. No? Yun mga kalahi ay nasa Liloan, Konsolasyon, or Bakayan, Cebu City. Yan ang mga subdivision dahil halos na lahat subdivision. Wow! Kaya kinukuha nila, pinuputol ang mga kahoy. Kaya pag umulan ng tuloy-tuloy, ang mga tubig papunta sa mga plain area, sa mga simentadong lugar. Kaya ang nangyari mga kalahi, maraming nabibiktima at maraming nagdusa sa sa kalagayan ng atin pong mga bundukin. Kaya sa DNR, no, ito po ay panawagan na kailangang makontrol po yon yung mga tinatawag na quarrying. No? Kapag hindi yun makontrol, talagang tuloy-tuloy ang kapahamakan na maganap sa atin pong mga kababayan. Kaya mga kalahi, sana concern po ang lahat, no? Lalo na sa mga nandyan po sa lugar na subdivision, mga simentado, na wala na talagang mga tinatawag na mga kahoy, mga kalahi. Kaya yun ang mga pangyayari mga kalahi, no? Yun lang, no? Tapos ito po ang nangyari sa Del Rio, marami namang mga ito na parang nakatambak lang ang mga sasakyan, para lang laro ang mga sasakyan. Ito po dahil po sa napaka-lalim na mga ng tubig. Kaya nagkaganon. Lumilitaw ang mga kotse, lumilitaw ang mga sasakyan dahil napaka-lalim sa tubig sa lugar na yaon, no? Maraming places dito at saka okay lang kung mga property lang ang damage.
pag ito po'y nag-damage ng buhay, ito po'y masama na at nakakalungkot isipin dahil mawawalan ng buhay ang iba nating mga kababayan. Kaya mga kalahi, kailangan na po tayo na aware po tayong lahat para po sa kabutihan na magandang kalagayan ng atin pong mga kababayan. Na sana ito po'y mapagtuunan ng pansin at mapag-aralan po ito sa pamahalaan kung paano ito solusyonan ang mga lugar na parang simentado na, wala ng kahoy o kaya sa ano bang gagawin nila na gagawin para kung mayroon mang mga tubig, bumuhos man ang tubig galing sa kalangitan, ito po'y parang mayroon pang control sa flood, tinatawag flood control. Kaya lang parang malaking issue po ngayon ang tinatawag flood control project scam, flood control project problem sa atin pong mga syudad, sa atin pong mga lungsod or sa atin pong mga sa ating bansang Pilipinas, mga kalahi. Kaya yun lang ang payo ko sa inyo, lalo na sa atin pong pamahalaan, bigyang solusyon ang mga lugar na talagang kinakwari at saan ba papunta ang agos ng tubig pag ito po tuloy-tuloy umulan at kailangan malagyan ng solusyon yan para hindi maulit ang napakalungkot na pangyayari, no? Tulad na lamang sa mga ganito, no? At marami ding buhay maraming buhay din ang na biktima, maraming buhay ang nagdurusa mga kalahi. Yun lang, no, mga kalahi, no? Yun lang ang atin pong ibinahagi sa inyo na pangyayari. Yun ang dahilan bakit ganun ang nangyari. At sana inyong naunawaan at naintindihan. Ang Diyos po'y mag-ingat sa mga buhay sa bawat isa. May-ari sa ating buhay ang Diyos. Kaya tayo po ay huwag kalimutan ng manalangin, magdasal, dahil Diyos lang ang may kapangyarihang mag-protect sa atin ng anumang klaseng kapamakan. At God bless sa inyo lahat. Kalahing Saban, huwag ninyong kalimutan mag-subscribe, like, and share. Kung sana kayo mag-comments para atin pong sasagutin kung ano man ang inyong mga katanungan. God bless.